jins. Isim ng jins. Ibig sabihin ng isim ng jins ay malawak ang kanyang kahulugan. Kailan yun? Idha urifa bil alif wal lam. Kapag mina'rifa siya na ismul jins bil alif wal lam. No, ng alif at lam. Kapag naging ma'rifa o kaya kapag na ma'rifa nagamit ng alif at lam, nagitima na ismul jins. Iyon yung pagiging umum niya. Kasi kapag tawag dito, kapag hindi nalagyan ng alif at lam, no, na hindi siya magsasaan ng umum. Saan ang halimbawa? Kaqawlika, tulad ng salita mo, ar-rajulu wal muslim. Salita ar-rajul. Pag sinabi mong ang lalaki, na magkaiba kaysa doon sa rajulun, lalaki. Midot. Magkaiba ng kahulugan. Kahit sa salita natin, na kapag sinabi mong ang lalaki at saka lalaki na talagang magkaiba ang kahulugan. Now, wa min ashabina, at meron sa mga ashab namin na sinasabi niya, no, na huwa siya na al-mu'arraf bil alif wal lam, no, siya na al-mu'arraf o kaya siya na ismul jinsi al-mu'arraf bil alif wal lam, no, sabi niya na lil ahdi, alif lam lil ahdi o kaya alif lam ahdiyah. Ibig sabihin na ahdi na yung ma'huda, yung nasa isip. Kumbaga na ginaniman al alif lam lil ahdi. Kung naalala ninyo na yung alif lam lil ahdi na tatlo. Alif lam li ahdi dhihni, alif lam li ahdi al-hudur, tapos alif lam li tawag ito, alif lam li ahdi al-hudur, alif lam li ahdi dhihni, no, alif lam li ahdi al-hudur, alif lam li ahdi dhihni. Ano yung pangatlo? Ay mga tatalunan? Dikri. Ha? Alif lam li alif lam li ahdi dhikr. No, so lahat yun ay pare-parehas yun ng kahulugan, ha? Lagi-lagi dito. No, so lahat yun lil ahdi, kasi yung al-ahdi na dahil sa, kumbaga na dahil sa ma'hud, kumbaga na ginana ma'hud, lil ahdi ay lil ma'hud. Ang murad ng ma'hud ay ma'lum dahil sa alam na. Nalaman dahil sa pagbangkit, nalaman dahil sa kasalukuyan, aliw. Nalaman dahil sa ma'lum sa isip, alam na sa isip mo. Yun yung tawag dito, yung may ma'rifa ng alif lam. Dunal jins. Sabi nitong ilan sa mga sabi, hindi daw jins. Hindi daw pang kahulugan niya na dunal jins. Sabi nito sa number 4, sabi niya ay dunal umum, hindi pang umum. Yung alif lam daw na minama'rifah niya yung isim na kira, na hindi daw yun alif lam lil jins. Ariyo, pagaman yun ay alif lam lil ahdi. Yun ang pananaw ng mga ashab. Samantala kay Musannif rahmatullah alay, na kapag yung isang salita na nakira, linagyan mo ng alif lam, na yun sabi niya na alif lam lil umum, o paman na alif lam li ahdi jinsi. Wad-dalilu ala annahu lil jinsi qawluhu azza wa jalla, at ang dalil ala annahu nakatotohanan siya na al-mu'arraf bil alif wal lam, na lil jinsi pang jinis, na qawluhu azza wa jalla, yung salita ng Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Wal asr, no, sumpaman sa asar, sa waktu ng asar, innal insana, katotohanan ang mga tao, lafi khusrin, ay napapaloob sa pagkalugi. No, nawal muradu bihi, at ang murad bihi bil insan na al-jins, yan yung uri ng insan, lahat ng insan. Ariyo, ala taro, hindi mo ba napupuna annahu, katotohanan siya na Allah, istasna, na inistisna niya na Allah, minhu, minal insan, al-jam'a, ang pagkaipon. Inistisna niya doon yung pagkaipon ng lahat ng tao sa pagkalugi. O ba na jam'al insan, yung inistisna niya doon yung
pagkalugi. Na mayroong kaida na sinasabi ng mga ulama na al-istisna mi'yarul ulum. No, dito sa baba sabi niya, number 6 sabi niya ay wal istisna mi'yarul ulum. Umum. No, ang istisna ay sukatan. Kumbaga na pinagsusukatan ng umum. Kapag dumating yung istisna, ibig sabihin, yung hindi pa dumating yung istisna, noong dumating yung istisna, na nagsaad yung mustasna na umum. Ariyo. Ja al-qawmo illa zaidan. Yung al-qawm na umum. Ariyo. Noong dumating yung one. Pero noong hindi pa dumating yung istisna, ariyo, na doon pwedeng sabihin natin na umumon yuradu bihil khusus o kaya amon maksusun. Na yung amon maksusun, na yung am na katulad nito, yung nanal insan na maksusanan. Hindi yan yung tinatawag na insan na yuradu bihil umum. Kadi ba sinabi na natin na yung umum ay dalawa, al-umum isnan, kisman. Ang umum ay kisman. Yung isa doon sabi niya na umumun yuradu bihil khusus at pangalawa na umumun maksusun bihil. Umum na tinaksis. Itong illa na ito ay anong dumating para itaksis. No. So sabi ng mga ulama natin sa kainan nila, al-istisna mi'yarul umum, mi'yar, kumbaga ng sukatan. Kumbaga ng metro, kumbaga ng timbangan, kumbaga ng umum. Kumbaga na doon nagpumula yung umum. Faqala na sinabi niya ng Allah, illal ladina amanu. Dumating yung istisna. Wataqulul Arab, isa pang halimbawa sinasabi ng mga Arab, ahlakan nasad dinar wa dirhamu. No, sinira ang mga tao ng dinar at saka dirham. Nawayuridun al-jinsa. At layunin nila ng mga Arab na al-jinsa yan, jinsa dinar wa darahi wa dirham. Yung jinsa ng dinar at saka dirham. Alam na nila yun. No, ang tinutukoy ng mga Arab doon na yan. So yung umum yan. No, kung titingnan din natin sa panahon natin ngayon na sinira talaga. Ang karamihan sa mga tao yung dinar at saka dirham. Hindi yung umum doon na yung anas. Ang umum doon na yung dinar. Yung umum doon na yung dinar. Kasi maliban naman doon sa anas. Kasi mismo ang Iblis na sabi niya sa mga ayat sa Quran, ahadlangan ko silang lahat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maliban dun sa mga alipin mong mag-ikhlas. Yun lang sabi ng Iblis. So yun ay umum na maksus. Ano yun? Naging umum yan. At dinar at saka dirham na sinira nito ang pamumuhay ng mga tao. So mga tao na miyagin na sa sinatawag sa kiyang ay pira. Lang din pira. Ano yun? Pare-parehas na dyan yung tao, yung Muslim, yung hindi Muslim, alim, sa hindi alim, na lahat na sila napinsala ng pera. Nagina nakatiruan na ng mga Arab. Ayun, yung alim lang na yun, na kapag pumapasok, na yun ay pagsasaan ng umum. Sa madaling salita, na yung alim lang del jinsi na yun, ayan naman na alim lang del umum. Kasi yun tinatawag ng umum na yung i-umum niya yung lahat ng jins. Ewan ito. Faslun wa thalithu al-asma'ul mubhama. Ikatlo na yung mga isim na mubham. Isim na mubham. Ibig sabihin ito yung mga isim na nalihim matingnan. Nagkakahulugan ng medyo malalim-lalima. Hindi ito basta-basta malalaman. Sana halimbawa. Wadhalika man. Halimbawa niya man. Wadhalika, yan yung mga al-asma'ul mubhama na misluman katulad ng halimbawa naman. Saan ginagamit ang man? Halakaw ni man na fi man yaqilu ay mustaqbalun, fi man yaqilu sa tao na yaqilu may isip. Ibig sabihin ng tao. Itong man na ginagamit sa tao. Wapa bima la yaqilu. At ang ma ay ginagamit sa malaya ito sa bagay na walang isip niya hindi tao. Fil istifhami sa istifhaman, wa fil syar'i at sa syar'man, wal jazai at sa jawab. Nagina ng man aguma na istifham, syarat at jazai.
Ewan nito. Takulo bil istifham. Sabihin mo halimbawa sa istifham. Man indaka. Sino ang kasama mo? Wa ma indaka at ano ang kasama mo? Ariyo, istifham. Wa bil jazai. No, at sa jawab naman. No, o kaya doon sa syak at sa kajawab na takulo, sasabihin mo man akramani. Sino man ang mag-ikram sa akin? Ang man sino ang mag-ikram sa akin? Akramtuhu. Wa ma ja'ani rafa'tuhu. At sino man ang dumating sa akin ay tataas ko yung kanyang posisyon. Nagito. Ngayon yung man at saka yung man na lafdul umum yan. Lafdul umum. Kasi sa kahulugan pa lang na umum na. No. Wa ayyu at yung salitang ayyu fima yaqilu wa fima la yaqilu. Yung ayyu ginagamit sa yaqil, tao, wa ma la yaqilu at yung hindi nagkakaisip. Yung sabihin na hindi tao. Bil istifhami wa bil syarti wal jaza. No, sa istifham at saka sa syarat at jawab niya. Takulo bil istifham. Sabihin mo sa istifham ayyu shay'in indaka. Anong bagay ang meron sa iyo? Wa fi syarti wal jaza at sa syarat at jawab naman ay yurajulin akramani akramtuhu. Siya alin mang lalaki no ang ikraman ako na ikraman ko siya. Yan ito. Wa aina wa haisu at yung salitang aina at saka salitang haisu fil makan sa lugar. No, yung haisu kay gigir na haisu na taluman na ni mga. No, haisu tatlo ang kahulugan niya no. Pero dito sinabi dito nang binigay lang niya na halimbawa na isa lang. Yung haisu na makaniya. Meron ding haisu zamaniya at saka yung pangatlo na yung haisu haithiya. Yung haisu haithiya na haliya. No, yung haithiya na yung mga sitwasyon. Wa haisu fil makan at yung haisu sa lugar. No. Wa mata fi zaman at yung mata naman ay sa panahon. Takulo idhab ay nasyika. Pagpunta ka saan mo gusto. Nariw. Wa haisu syikta. At saan mo gusto. No. Nagyara na haisu pa man na haisiya. Pwede mong sabihin na paano mo gusto. Watlog ni mata syikta at hanapin mo ako kailanman gusto mo. Nagyawag ka mata-mata ro na lahat yun. O yung haisu yung aina na lahat yun nangangahulugan ng umo. Hanapin mo ako kailan mo gusto. Ibig sabihin na anytime. Hanapin mo ako anytime. Yung anytime na ito umo. Pwedeng alauna, pwedeng alas 2. Basta umum sa lahat-lahat ng panahon. Taglamig, tag-init, pwede. Giti man na umo. Faslun warrabi'u an-nafyu fin nakirat. Tapos yung mga nafi sa pang-ikaapat sabi niya na yung nafi sa nakirat, sa mga isim nakirat. Ibig sabihin kapag mayroong pangungusap, mayroon doong nakira, tapos mayroon siyang dumating na nafi, nag-itudes ka na. Yakabal sa ang pagbigkas nila, titingnan nyo dito sa number 1, sabi niya ay an-nakirat bi siyakin nafi. Ang mga isip na kira na fi siyakin na fi na nasa palibot ng pangungusap ng nafi. Maja ang rajulun, halimbawa walang dumating na lalaki. Nagyumot pa man ang ma na nafi yun. Yung ma na yun na nafi, nangangahulugan doon ng yung lalaki doon na umum. Ibig sabihin ni isang lalaki na walang dumating. Ino to, nakagya yung rajulun na isip na kira na dumating siya sa palibot ng jumlah ng manfi o kaya jumlah ng nafi. Yan dito, maja ang rajulun. Parang pag sinabi mo na, nakita mo ba si Zaid? Hindi ko alam. Ariyo. Hindi ko alam. Ariyo. Na yung hindi doon, yung hindi doon, at saka yung alam doon, na yung salitang alam na parang ninafi ang lahat ng kaalaman. Hindi ko alam. Totally hindi ko alam. So, lahat ng kaalaman doon na ninafi. Gitip doon sa an-nafyu, fin nakirat, yani an-nakirat, fi siyakin nafi. Takulo, halimbawa, sabihin mo, hindi shay'un, wala sa akin, walang meron sa akin, shay'un anuman. Ito shay'un na nakira, pero napapaloob siya doon sa siyak, napapaloob siya doon sa palibot ng jumlah ng meron.
Wala rajula fiddar at walang lalaki na fiddari sa loob ng bahay. Nalagi daw ang rajulan, isim na kiramang. Yung kanito, madali lang yan. Faslun, aqallul jam'i salasatun. Ang minimum na jamo, tatlo. Minimum na jamo na tatlo. Ibig sabihin, ang hindi minimum na jamo, ang minimum ng jamo ay tatlo. Ariyo. Ang minimum ng jamo ay tatlo. Dito na may khilaf pa rin dito. Nagsasabi sila ng dalawa. Meron din nagsasabi ng tatlo. Pero si Musannif rahmatullah alayh doon siya pumanig sa mga nagsasabing tatlo daw. Kasi kung titingnan natin sa luga, si San Luga, meron tayong ginagamit na para sa isa, meron din tayong ginagamit na para sa dalawa. Yun yung tasniya, yung Musannaf, at meron din tayong ginagamit na tatlo. Yung iba na hindi, sabi nila talaga na ang jamo ng dalawa. Mag-uumpisa sa dalawa. Katulad sa English yung ang jamo sa English na ang plural sa English na starting sa pwede na dualiran nito, starting sa sige Musannif nadi. At yung mga ulama na pumanig sa kaul ni Musannif na ang pinaka-minimum na jamo ay tatlo. Faida warada lafzul jam'i, na kapag dumating ang salitang jamo, kaulihi muslimun, halimbawa sabihin niya mga Muslim, warijalun, at mga lalaki pa man, na humila ala salasa. Doon sa unang bagsak ng salita na ikakarga sa tatlo. Ikakarga sa tatlo. Ikarga sa tatlo. Hindi pwedeng, hindi na kailangan pa sabihin mo na ikarga sa 10. Hindi ka tatlo. Kasi doon sa pinaka-minimum. Na kapag inutusan kang gumawa, pag inutusan kang gumawa ng jamo, na kumbaga sa atin na mapupunuan mo na yung gawain na ipinag-utos sa'yo, na kahit tatlo lang may basa. Diba doon sa amar, na kapag ikaw ay inutusan mo pa man, doon ka palang pumunta sa pinaka-minimum ng ma'mur ng bagay na ipinag-utos na nagampanan mo na yung utos. Nagampanan mo yung utos. Kahit may minimum lang, lagi doon ka ruko ba? Na pumunta ka sa akallor ruko, na ang akallor ruko, minimum na ruko, na maabot mo lang yung dalawang tuhod mo, kahit hindi ko pahawakan, mga nagpalagay na maabot mo na yung dalawang tuhod mo na sah na yung ruko. Sah na yung ruko. Nalagi na yung mambo. Ang pinaka-minimum na darating sa atin na jamo, kung may na jamo, halimbawa, na minimum na ikakarga natin muna sa tatlo. Doon natin ikakarga sa tatlo. Wa min ashabi na mangkala huwa isnan. At meron sa mga ashab namin mangkala na sinabi niya na isnan. Dalawang tao. Ay binasa niya pa man sa baradyo. Ayat galiliran pa man na sudyama sa sampayama. Yung hadis na magjama yung dalawa, may imam na isa at saka may makmum na isa. Ruiran inibis. Nasi Musannif, binasa niya sa lupa. Binasa niya sa lupa. Ay binasa niya sa lupa. Na itong mga nagsasabi na ito, na ibinasa nila doon sa dalil ng baradjama na sampayan. Wawa qawlu Malik, at ito ay madhab ng Malik rahmatullah alayh, si Imam Malik na madhabanan ni Malik. Wabni Dawud, at ito rin ay madhab ng anak ni Dawud az-Zahiri, si Ibn Dawud. At saka si Nuftaway, o kaya Niftaway. Dalawang basa, Nuftaway, Niftaway. Sino itong Niftaway na yung first time, itong si Niftaway, isa rin itong malaking ulama. Tingnan nyo man sa number 6, itong si Niftaway. Sabi niya, huwa Abu Abdullah Ibrahim bin Muhammad bin Arafa al-Ataki al-Wasiti, sahib bin Tasani, ulida sana 244. Isang mga ulama ng salam sinauna. Niftaway wa ta'ifatin minal mutakallimin, at ilangnya at isang grupo minal mutakallimin, mula sa mga ulama ng mga mutakallim.
Sino yung mga mutakalim? Sabi nga dito na mga usuluddin. Mga ulama ng usuluddin. Kaya ng mga mutakalim na mga ulama usuluddin. Ariyo, mga ulama ng usul. Mga ulama ng tawag dito ng akida. Ang sabi nila na magsisimula daw sa dalawa. Nakataya, magbibigay siya ng dalil. Kasi bakit magbibigay siya ng dalil na galing sa upama na tawag dito? Magbibigay siya ng dalil na galing sa nas. Upama, kasi itong mga taong nagsasabi na magsisimula sa dalawa na nagdalil sila na galing sa nas. Ariyo, pero si Musannif rahmatullah alayh na nisbat pa lang sa lupa na meron na tayong tinatawag na mubrad, musanna at saka jam. Si Saluwa na walang mag-ingkar. Kaya lang na dito sa usul, kapag dumating sa atin yung isang salitang jamo, gaano karami yun? Ano ang pinaka-minimum yun? Sabi ni Musannif, minimum niya 3 taon. Sabi niya ng mga katulad nila Imam Malik, sabi nila 2 taon. Kateso na rin tanongin natin. Kasi meron din silang dalil. Ang dalil nila, kung ano yung sampayang ng baradyaman na 2 taon. Na-jama. So, ibig sabihin ng ang mapong ng salita na yun, na pag sinabing jamo, natin jamo. Sumayang sa baradyo. Pwede jam. Ngayon ba yung tinatalakay man natin dito, nakalol jam. Jamo. Kaya nga sa Syarh Muhaldab, sa Majmu' na medyo mahabang talakayan tungkol sa, kundi ako nagkakamali na doon sa Majmu' na tinalakay ni Imam Nawawi, rahmatullah alayh, tungkol sa jamo, yung mga khilaf-ikhtilafat ng mga ulama. Yung talakay tungkol sa jamo. At tungan na yung malaki lang. Na gustong iparating sa atin ng Musannif rahmatullah alayh, kung papaano nagkaroon ng pananaw ang bawat mga ulama. So sa kanya na sinabi niya yung paninindigan natin na ang pinaka-minimum ay tatay. Wad dalilu ala ma qulnahu, at dalil sa sinasabi natin na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu na ihtajja ala Uthman, dia nilan yan sa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu anhu. Nakipagtalo siya kay Uthman fi hajbil ummi, na ihijab ang nanay. Yung hajbil ummi dito, ito yung salitang faraida. Yung hajbil ummi, salitang faraid. Yung sa faraid na 2 klase ang hijab. Natawag na isa doon ay isang hijab nuksan, at saka hijab hirman. Hijab nuksan at saka hijab hirman. Ito ang klase. So itong nanay na ito na hindi siya pwede sa hijab hirman, doon siya pwede sa hijab nuksan. Na sabi niya na mahihijaban, masasapawan ang nanay bil akhawaini ng 2 kapatid. 2 kapatid. Sabi ng Usman, nakikipagtalo ang makikipagtalo. Wala pa yung salita nila. Kumbaga na pinapaliwanag ng Musannif rahmatullah alayh na pinuntahan ng Abdullah bin Abbas ang Usman radhiyallahu ta'ala anhu, at tinalakay niya ang tungkol sa kumbaga na tungkol sa masasapawan yung nanay, para hindi makuha ng nanay yung sulos, yung sulos, na masasapawan ng kahit 2 lang, doon sa magkakapatid. Kahit 2 lang sa magkakapatid na, kung meron man halimbawa na may namatay, merong namatay Obama, pagkatapos na merong kapatid yung namatay, na imbis na yung nanay nung namatay, halimbawa yung nanay nung namatay, na kung wala siyang kapatid, yung namatay, na ang makukuha ng nanay na sulos.
sulusu jami'il mal. Sulusu jami'il mal. Pero, nandyan yung kapatid, dalawang kapatid. No. So, nung nandyan yung kapatid na dalawa, wag lang, ibig sabihin na minimum dalawa. No, yung tinatawag na adadun minal ukuwa. Kasi sa estila ng parain na kapag mayroong bilang mula sa mga kapatid. Na yung adadun minal ukuwa na nagsimula sila sa isnan, dalawa. Nawakala na sinabi niya na Ibn Abbas na laysal akhawani ikhwatan. Ikhwaton. Hindi paninindigan ni Ibn Abbas. Ikhwatan. Hindi yung dalawang magkapatid na ikhwatan. Mga magkakapatid. Ariyo, hindi yung dalawa na jamo. Ikhwa. Mas gano'n ito, ikhwa na jamo. Bilisani qaumika. Sa salita ng kaum. Ayan isi ko mga Arab ng nabaginan. Sa kanila na akawanin at bukataw. Ariyo, akon, obrad, akawanin, musanna. Dalawa. Nainom ka. Bakit mo i-hijab yung nanay? Bakit mo pasasapawan yung nanay na dapat na tumanggap yung nanay ng 1/3? Abangan mabigat yung nanay sa 1/6. Sudus. Ariyo. Faqala Uthman. Ariyo. Ay sa giyong tauras na so Usman na khalifa. Na ang Ibn Abbas radiyallahu anhu na bumasi siya sa ilmiya. Ano ito? Bumasi siya sa ilmu. Anong ilmu? Ang pag-intindi na yung dalawa na hindi yun marami. Hindi yun jamo. Agitiro ba Abdullah bin Abbas? Faqala Usman. Ang sagot ng Usman ay sila ng mga hikmatigan. Kumbaga na magsalita sila ng qaulul fasl. Salitang mapuputol niya yung pag-uusap. Qaulul fasl. Halimbawa may nagtatalo may nag-aaway, ariyo. Na hindi sila matigil sa kanilang pagtatalo. Maya-maya, mayroong nagsalita sa kanya. May sunog. Ariyo. Na yung salitang may sunog na yun yung tinatawag na in-stop niya, yung salita. Lagi do Usman na nagsalita ang Usman ng qaulul fasl. Qaulul fasl. Kumbaga na salitang patapos sa'yo, salitang pinahihinto na niya, salitang namamagitan na pwede pahintuin na niya yung salita ng bawat panig. Sabi niya, la astati'u an anfusa amran. Hindi ko kaya na bawasan pa amran. Ang isang gawain ay amran mujma'an alayhi. Amran ay amran mujma'an alayhi. Yung isang gawain na na-ijma na sa kanya. Amran kana qabli. Amran isang gawain na kana na ang lagay niya na amar dati na qabli sa unahan ko. Hindi ko kaya. Wa tawaratahum nasu. At minanaman na siya. Siya na amran at naso ng mga tao. Sa number 3 sabi niya ay fil qabuli wal amal. Tinanggap na yan ng mga tao at isinasagawa na ng mga tao. Ariyo. Yun ang sabi ng Usman radiyallahu anhu. Wa mata bil amsar. At mata, ibig sabihin na kumalat na. Siya na amran fil amsari sa mga lupalong ng daigdig. Ang amsaro pa man sa bawat lugar pa man lumaganap na ito. Pero fadda'a Ibnu Abbas. Sabi ni Musannif rahmatullah alayh na ang Ibnu Abbas na ang sinasabi niya idda'a na ang kinakatwiran ng Ibnu Abbas na annal ahawain na ang dalawang magkapatid na laysa bi ikhwatin hindi magkakapatid pa man hindi marami pa man hindi jamo fa'aqarrahu Usman karramallahu wajhahu ala dhalik fa'aqarrahu na inako
Nya, no, nainako siya. Siya na Ibn Abbas, Usmanu ng Usman karramallahu wajah, ala dalika ay ala dakwahu, doon sa kanyang katwiran. No? Wa innama ittadara, at ang katotohanan kaya nag-ittadara, nagpaumanhin siya, humingi ng paumanhin siya ng Usman, ano an Ibn Abbas, na bil ijma, dahil ijma na yun ang ginagawa ng ijma. Hindi ibig sabihin na yung pagtatalo na yun, na ayar mo Usman, na yung dalawa, nagjamak na, hindi ganon. Ariyo, bagaman, ang Usman radiyallahu anhu, na ang kanyang dinidiinan, na dati ng patwa na kapag dalawang magkakapatid na pwede pang masapawan yung nanay at mababawasan yung maangkin ng nanay. Ang Ibn Abbas radiyallahu anhu naman na ang tinutukoy niya kay Usman na yung akawan ay hindi jamok yun lang. Ariyo, hindi jamok. Gito pagaloy niya. Yang mana itu? Wa innama ittadara anhu bil ijma. Naghingi ng paumanhin ng Usman anhu an Ibn Abbas galing kay Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. No. Bil ijma. No, sa ijma. No, dito sa baba sabi niya, no, yung dito sa number 6 sabi niya ay anil akhdi bi muqtada al-lugha. Yun ang ano niya doon. Yun ang takdir niya dito sa baba. Mabhum doon sa salita na nag-iqtidar siya na no, nag-iqtidar siya na Ibn Abbas ano mula sa kanya, mula sa Usman bil ijma'i, galing sa ijma' ng mga ulama. Yaman ito. Walian daw at katotohanan sila ng mga Arab na farraqu, pinag-iba nila bainal wahidi wal ithnaini wal jam'i. Pinag-iba nila yung wahid at saka isnaini. Bunip mambatya isnini. Ariyo, kami boleh mandi. Isnaini wal jam'i at saka jam'i. Kaya kami bida-bida. Nafaqalu, nasabi ng mga Arab na rajulun, isang lalaki. Wa rajulani, dalawang lalaki. Wa rijalun, mga lalaki. Falaw kana al-isma isnani jam'an kasalasa. No. Na kung ang kalagayan nung dalawa na jamo, kung ba makasuluan na jamo, kaya jamo siya. Kasalasati, katulad ng tatlo, paman halimbawa ng jamo na tatlo, na lama khalafa bainahuma fil lafzi, na hindi pinag-iba nila ng mga Arab bainahuma sa pagitan ng salasa at saka isnani fil lafzi, sa salita. Dapat naliran yung pangambida na tuusot to, kumbaga na palatandaan. Ano yun? Na iba yung tatlo, na iba yung dalawa. Yaman ito. So yan yung kumbaga na binanggit dito sa paman na yung dami ng bilang. So anong ibig sabihin ng Musanib rahmatullah alayh? No, kapag mayroong inutos sa atin na jam, ariyo, na kumbaga sa atin na ikakarga natin sa tatlo. Ikakarga natin sa tatlo. Kakarga natin sa tatlo. Paano na yun? Halimbawa, magsambayan ng paradyama, na ilan ang pinaka-minimum na magsasambayan ng paradyama? Dapat tatlo. Kung susundin natin itong dito sa usul, na dapat na tatlo. Ariyo, kaya lang, ngayong salita ito, na meron ding usul, meron ding taksis. Na taksis ng mga nas na nagsasaad na yung pagsasambayan ng paradyama na dalawa pwede na. Manida, nababaman ang piaslin luga, hindi sa mismong luga, na kapag yung dalawa ay jam, na hindi yun mismo sa luga. Bagamat, dumating sa atin yung sambayang na paradyama, na pwede na yung dalawang tao. At katulad din nitong adadun minal ukhuwa, yung bilang ng mga magkakapatid, no? Na yun din ay magsasaad din ng pamoto sa jamot na yun, no? Na yun ito na bitnas sa pamamagitan ng nas. Pero dito sa dalil ijmali, na once na dumating sa atin yung jamot, na ayat naman na yan na tatlo pataas. Yan ka dito. Huwag ka. Kabusigatin umum, huwag ba yan?